Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, merong request na yung ito yung subject, ito i-subject daw to sa 88. Yung ito, hindi pa ba kayo natututo dito kay 88? Ito si 88 makapal ang mukha nito eh. Kahit na i-confront mo na ito ng live, ito duwag to, hindi to hindi to sumasagot na maayos at iiwas-iwasan. Ang gagawin nito, mam-block na lang ng mam-block doon sa channel niya, 'di ba? Ito sa 88 kasi ito biruin mo, duwende daw tinablan ng kulam. Grabe, tama yung kanyang thumbnail. Duwende tinablan ng kulam. Tinablan daw ng kulam ang duwende. Ano ba 'yan, men? I mean, ano bang katarantaduhan itong ganitong uri ng video? Tingnan nga natin kung may naniniwala dito. Duwende, tinatabla ng kulam. Pwede ba yon? Kukulamin mo ang duwende? Anong katarantaduhan yun, men? Ginagago yung mga tao. Ginagago. Tinan nga natin to. Duwende, tinatabla ng kulam. Guys, kung di natin po maagapan na madali, delikado si kaibigan ninyo. Dahil po alam mo, nung araw, nung tinitira ko to sa 88, siguro mga 2 years ago, may mga legit daw na may third eye at manggagamot na nagagalit din sa akin dahil sabi nila totoo daw ito. So paano yung credibility nyo, yung mga may third eye at automatic fake na rin kayo. Meron nagko-comment dyan na may third eye. Hindi nyo ba alam na pinagtatawanan na lang kayo ng 88 na oo, parang may nag-comment pa dyan one time na oo, nararamdaman ko na nandiyan si Linyo. Bullshit, 'di ba? Hindi niyo na iniisip na na lahat ng mga palabas nito ay hindi naman totoo. Kung mababasa niyo yung mga comments, dami pa rin naniniwala talaga. Diyos ko, gabayan mo Team Linyo na dakip agad ang mangkukulam. Please, Diyos ko, na walang mangyayaring masama kay Linyo. Please, Panginoon. Kita nyo, Lord, gabayan nyo. Di ba, ang daming tanga? Tapos sasabihin nyo, pagka nahuhuli, sasabihin nyo entertainment, parang sila Jolix. Pag nahuli, sabihin entertainment na naman. Pakinggan nga natin tong pinaggagawa na ito. Pag hindi natin matulungan si kaibigan ninyo ngayon, pwede po siyang mailagay. Guys, nandito po tayo ngayon sa park ni kaibigan ninyo. Sa park. Kausapin lang po natin at sa park. Kumustahin kung ano pong kalagayan po nila at saka si Pichay. Kasi yung matandang mangkukulam di pa natin nahuli dahil po sa sobrang lakas. Pero alam na po namin kung anong makapagtalo sa kanya, kung ano makatalo sa kanya kundi. Ito yung yung tangang logic so kayo ngayon ang makakapagligtas kay Linyo do sa mangkukulam. 'Di ba? 'Di ba powerful yung Linyo na yan? Hinihingan niyo pa nga ng orasyon dati at protekta sa mga aswang yan, Linyo na yan, 'di ba? Hindi ko naintindihan si Linyo ang makukulam. At yung tangang mangkukulam naman na yun, bakit hindi na lang ang kulamin ay si 88 na lang para walang magawa? Bakit kailangan si Linyo lang? Hindi na lang kayo kulamin lahat. Di ba? Hindi kayo pwedeng kulamin dahil kayo magiging hero ni Linyo. Kagaguhang istorya to, men eh. Magitan po na bumagsak po ang kanyang paa dito sa lupa. Kausapin po natin si Linyo. Baka nandito po siya, kumustahin. Kung meron po siya maidagdag po tungkol po sa pagpatay sa mangkukulam para maturuan din tayo. Alam kong meron siyang maitulong sa atin. So si Linyo, alam niya kung paano patayin yung mangkukulam na ituturo kay 88, tama?
Tama ba yung narinig ko? Baka nagkamali ako eh. Tama. Kung alam nila, ba't hindi na lang si Linyo mismo ang gumawa doon sa mangkukulam? Kaibigan? Ay, salamat po. Kumusta kayo? Pasensya na ha. Patawad po, ako ay humingi ng tawad sa inyo kaibigan dahil po hindi ko kayo natulungan ng lubos kasi po yung matandang mangkukulam po ay biglang nawala po doon sa may sapa doon sa balon. Yung mga nanonood sa akin na legit na manggagamot diyan. Seryoso po. Sasabi ni 88 totoo yan. Binibisita pa nga yan ng mga yung mga supporters ni 88 eh. Tsaka pag bumibisita yung mga supporters ni 88 diyan, nawawala yan si Linyo. Totoo po. Pinapalagay po nila talagang totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Nilalaban nilang totoo yan, duwende na yan. Yan nagsasalita na yan. Totoong duwende daw yan. Kahit na ang daming kumakanta na yan duwende na yan ay kapatid nung nagpapanggap na aswang ni 88 sa videos niya. Sus nako po, kaya pala guys, di natin po agad makikita kasi po tuwing tayo ay sumusunod sa kanya, alam na po nila kung sino po yung kalaban na sumunod po sa kanila. Bakit po nalalaman po nila kaibigan? Ay, kaya pala guys, nilalagyan pala yung lupa. Ano po nilalagay po nila? Sus, kaya pala guys. Ito kaibigan, bakit po yung kalaban nating mangkukulam kaya pala malakas? Hindi pala siya umaapak po dito sa lupa. Bakit po? Kaya ganun pala. Guys, sabi po kay ninyo ha. Kaya pala yung ibang mangkukulam, kapag nakaapak sa lupa, pwede din sila matatalo sa isang mangkukulam. Kaya Totoo ba yun? Totoo ba yung calling Sir Nick Banayo? Commander Leon, totoo ba yun? Bullshit. pala ginawa niya pala yan dahil po ayaw po niya na matalo po siya. Kung sino man po yung mga kalaban po niya na mangkukulam din. Naglabanan pa rin sila? Alam mo ito, pag-usapan na lang natin tong mga shitty, na to. Alam naman natin kabullshitan ito lahat eh. 'Di ba? Doon pa nga lang doon sa statement na duwende, kinulam. Ano ba? Paano mo kukulamin ang duwende? Tapos it so happen na yung duwende alam kung paano gapiin yung mangkukulam. Kailangan sila 88 pa ang gumawa. Tapos sabi ni 88, 'di ba? Bawat galaw nila alam ng mangkukulam. O kung ganon, edi sana kulamin na rin kayo. Diba, ginagago yung mga ginagago yung mga nanonood eh. Hindi, wag na nga natin panoorin to. Mag-usap nga tayo as human to human. Mga kababayan ko. Sanay ba kayo naggaguhin na lang ng gaguhin ng mga ganitong uri ng YouTuber? Tapos pag mahuhuli, ang ikakatwiran, entertainment lang po kasi yan, for the content lang yan. Diba, men? Pero that time na ginagago kayo, hindi nila inaamin. Pag may nag-scrutinize na doon sa video, saka sila aamin na biruin mo ha, ito, yung kakaganyan-ganyan mo, nagbebenta ka ng mga, yung mga sinukuan, or yung mga langis. May time nga nagbebenta ka ng langis sa gamot sa diabetes eh. Di ba? Tapos, hahaluan nyo ng mga katarantaduhan na ganyan. Mga kababayan ko naman, ano ba naman kayo? Ano ba naman yung katarantaduhan? Sasabihin nyo, hayaan mo na lang. Putang ina nyo pala eh. Ako na nagsasabi ang totoo, pinipigilan nyo, itong mga sinungaling na to, hahayaan? Anong klaseng utak meron kayo? Nakikita nyo kung ilan yung naniniwala dyan. Tapos sasabihin nyo, peke man o hindi, gago. Tinan yung ginagawa nito ha, ni 88, tinan nyo. Yung mga katira na peke man o hindi, delikado wala ka na doon. Basta kami nag-i-enjoy. Marami niloloko. Ibigay mo, bentahan niya ng langis na na gamot sa diabetes. Yan, kung tutuusin, ang dami matutulungan nun eh. Di ba? Ginagago kayo nitong taong to. Katulad niyan, dito, may mga pinopost ito eh.
yung mga binibenta-benta niya, yung mga langis-langis, kay Punso yata yon. Kinapture ni Punso. Pero nagpo-post ito dati dyan, na yung mga gamot-gamot daw, tapos yung mga, ano ba yun, yung mga kahoy-kahoy na binibenta niya. Ito ha, yung pagtulong sa kapwa kasi walang problema doon eh. Pero wag mong gagaguhin yung kapwa mo. 'Di ba? Yung tinatarantado mo, yung mga ginagawa ng mga ghost hunters na to, ito sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Hanapin muna natin yung yung kay Punso na post. Kasi inano yan eh, pinopost yan eh. Sinumbunga namin sa ano yan eh, sa FDA yan eh. Sa kanya pinagbubura yung mga yung mga post niya na mga gamot-gamot sa diabetes. Biruin mo, dalawang ganun na botelya ng langis, magkano yun? 88? 500? Kung paano mo ginagago yung mga tao tapos iuugnay mo yung duwende mo doon? Tapos pagka nahuli kayo, sasabihin nyo, entertainment lang po. Putang ina, dami yung nilokong tao. Sasabihin nyo, entertainment. Ito ha, isasabi ko sa inyo kung paano nagwo-work ang pambubudol ng mga yan. Yan sila Jolix. Yung mga kasamahan ni Jolix ngayon. Diba? Ang totoo niyan, hindi naman sila talaga nang hihingi. Ito yung dapat yung malaman eh. Yung pag sinabing pagkakakitaan, hindi actually nang hihingi. Naiintindihan nyo dapat yon. Kaya nga nandito yung budol, ang mga mambubudol talaga, kahit kailan hindi manghihingi ng pera sa'yo yan. Gagawa sila ng paraan para ikaw kusang loob magbigay. Yan ang dapat alam nyo dito sa sistema ng pambubudol na ginagawa ng mga ghost hunters na yan. Never yan ang hingi sa inyo. Manghihingi na lang yan sa inyo pagka halimbawa na isabi nyo na yung word na hindi, ano pa bang kailangan nyo, sabihin mo lang sa akin. 'Di ba? May mga ganyan eh. At pagka nabitawan nyo na yung words na ganon, na sinabi nyo na sabihin mo sa akin kung ano ka na, dun na kayo aatakihin yan. Merong isang case na sinumbong sa akin before. Ganyan din eh. Nakapagbigay siya ng pera kasi nga yung tinutulungang aswang nga, 'di ba? Tinutulungan na yung mga batang aswang na sinagip. 'Di ba? Kesyo daw kailangan daw ng pambili ng pagkain. May nagpadala ngayon. Ngayon, hindi naman talaga sila technically hindi sila nanghingi. Hindi sila nagsabi na padalhan niyo po kami, pero gumagawa sila ng way. Ganito kasi, kukunin mo na yung loob nyo. Katulad yung ginagawa ni Willie Rebillame. 'Di ba yung ginagawa ni Willie Rebillame kasi mag-aano sila doon, magdi-display sila ng mahirap. Then pakikwentuhin nila yung mahirap kung gaano kahirap ang buhay, 'di ba? Kayong mga OFW na sinwerte diyan sa ibang bansa. Most of you, 'di ba? Most of you ay naka-experience din ng paghihirap dito sa Pilipinas. Alam niyo yung paghihirap na sinasabi, 'di ba? Yung mga OFW na nakikinig sa akin ngayon, most of you, hindi naman lahat pero karamihan sa inyo, nakaranas kayo ng hirap dito sa Pilipinas at sinwerte kayo diyan sa ibang bansa na nagkaroon kayo ng trabaho. Alam niyo yung hirap ngayon. Ngayon, pag itong mga ghost hunter na to ay pinresentahan kayo ng mga mahirap, tutulong tayo, nandoon na kayo kasi dati Isa kayo sa isang kahig, isang tuka dati, alam niyo yung hirap nun. Dahil may extra kayo, yan ang i-exploit ng mga ghost hunter sa inyo. Yung may tutulungan kami, di ba? Minsan nga hindi ko naiintindihan, ghost hunting, nagiging charity Di ba? At kayo naman, dahil may money kayo to spend, dahil siguro wala na mapaglagyan ang pera nyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung kayo ay tutulong din lang naman, doon kayo tumulong sa talagang tutulungan, hindi yung dadaan pa sa mga vlogger na ganito.
Ang daming cancer patient niya na need ng pera. Doon yung idiretso. Di ba? May kamag-anak naman kayo dito sa Pilipinas kung wala kayong mapag-anuhan ng pera. Alam nyo sa mga YouTuber na katulad namin, alam nyo ang kailangan lang namin, manood lang kayo sa amin. Yun lang. Dapat tapos na yun. Tapos na ang obligasyon nyo dapat sa amin nun. Pag nanood kayo sa amin, tapos na. Di ba? Hindi nyo na kailangan kami padalhan ng pera sa totoo lang. Kasi itong ginagawa namin, kung trabaho man namin itong ginagawa namin na to, kami dapat ang mag-provide sa inyo ng magandang experience. Kung may gusto kayong panoorin sa amin, kami dapat ang gagawa ng paraan yan. Na mga ganyang bagay. Kami mismo ang bibili ng camera namin para malinaw ang papanoorin nyo sa amin. Hindi kayo. In reality, ganun talaga dapat. Hindi kayo dapat gumagastos dahil kayo mga customers namin kayo. Kumbaga kami itindahan, customers namin kayo. 'Di ba? Pero may mga iba na na tumutulong talaga tumutulong naman talaga sa mga YouTuber. Hindi naman masama 'yon. Siguro tutulungan nyo sa production siguro. Halimbawa, pero i-make sure nyo na yung ibibigay nyong pera kayo ang nasusunod. Hindi yung vlogger. Kayo dapat ang nasusunod. At maging kayo, minsan may mga sa sobrang, di ba, halimbawa, sa isang vlogger, minahal mo na yung vlogger dahil lagi mo siyang pinapanood, naging fan ka niya. Minsan nga naman, hindi naman makontrol na yung magbigay. Pero pag magbibigay kayo, make sure nyo na kung ano yung gusto nyo, kayo sponsor eh. Dapat may kapalit yan eh. Sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya ang sponsorship eh. Ano ba ang meaning ng sponsor? Sponsorship. Tama, sponsorship meaning. Di ba yung mga malalaking kumpanya, pag magi-sponsor sila, ang kapalit nun, kailangan yung name ng company nila o product nila ipapaskill sa screen. Yun na kasi dapat kayo dapat humingi din kayo ng ng kapalit. Tsaka yung pag-i-sponsor nyo, hindi dahil binigay nyo yung pera, may purpose yun eh. 'Di ba? May purpose yun. Alam nyo dapat ang purpose nyo, hindi yung nagbigay lang kayo ng pera. Obligasyon nyo bilang sponsor yun. Ito meaning ng sponsor dapat alam mo yung halimbawa the position or function of a person or group who vouches for supports, advises, or helps fund another person or an organization on project. The money from your sponsorship will go towards blah 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 blah. Dapat may goal yung pag-i-sponsor nyo, magkalinawan kayo. O para saan ba yung ini-sponsor ko? Para saan ba? Pang-explore nyo. Siguraduhin nyo na yung perang ibibigay nyo ay pang-explore nyo. Hanapan nyo na resibo. Itong pinag-uusapan natin na to ay kung talagang gustong-gusto nyo talagang tulungan yung YouTuber, hanapan nyo na resibo. Karapatan nyo yan. Bilang sponsor. Para ma-make sure na yung binibigay nyo ay mapunta sa dapat kapuntahan. Ito kasi ang nagiging problema. Kapag ka na-booking nyo na niloloko lang kayo, kayo pa yung sisisihin ng mga yan. Sasabihin ng mga yan, mag-sponsor ka, susumbatan mo din naman ako pagka hindi nasunod ang gusto mo. Malamang, tanga ka pala eh. May purpose kung ba't nagbigay ako sa'yo ng pera. Parang ganito yan, men, Halimbawa, ito matagal ko ng matagal na itong example ko eh. Halimbawa, ikaw ito yung pinaka lowest example na pwede kong isabi sa inyo para maintindihan nyo ako. At para magkalinawan tayo. Halimbawa, ganito, yung
kabarkada mo, niyayaya mo, oy, binyag nung anak ng kabarkada natin. Ano ka? Sama ka. Niyayaya ka ninong eh. Tapos sasabihin sa'yo, hindi makasama, wala kasi akong damit na gagamitin doon sa binyag. 'Di ba? Wala akong damit na gagamitin doon sa... Kasi nakakahiya kayo, nakabarong kayo. Halimbawa, barong ang suot sa binyag, ano? Ako, wala kasi akong barong eh. 'Di ba? Ngayon, ikaw, i-sponsoran mo siya ngayon na pambili ng ano. Ito nga, wait lang nag-load na yung definition eh. Ito meaning ng how do you explain sponsorship? A sponsorship is when a company commits money or resources to a non-profit event or program in exchange for specific promotional benefits. Basta may exchange siya, not necessarily promotional benefits. May exchange siya. Kaya ka nag-i-sponsor, may kapalit ka dapat na ano yung kapalit na yon? 'Di ba? Yung dahilan. Halimbawa, gusto kong puntahan nyo itong lugar na to. Explorean nyo, malaman natin kung haunted o hindi. Magpapadala ako ng pera. Yun dapat ang purpose nun. Wala nang iba. Yun lang. Hindi pambili ng motor, hindi pambili ng cellphone. Basta kung ano yung binigay kong pera, ano ang purpose nun, yun dapat yung gawin. Karapatan nyo yan bilang sponsor. O balik tayo doon sa example ko na parang ganito. Nasa binyagan tayo, hindi makakasama yung isang kabarkada mo kasi wala siyang barong. 'Di ba? So ikaw ngayon, i-sponsoran mo siya ng barong. Hindi, sumama ka. Ito, bibigyan kita ng pera. Bumili ka ng barong mo. So ang usapan nyo, yung pera na binigay mo, papambili niya dapat ng barong. Ngayon, dumating yung araw ng binyag, hindi siya sumipot. Yung pera na binigay mo sa kanya, pinangsugal niya pala. Hindi natupad yung pagbili ng barong. Magagalit ka ngayon. Utangina mo naman, binigyan kita ng pera, ba't di ka pumunta doon? Tapos ikaw pa yung aakusahan na, ba't mo ko susumbatan? Ikaw na agad yung masama dahil sinusumbatan mo daw siya. Hindi panunumbat yon. Kasi hindi nangyari yung goal dun sa pera eh. Naiintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Hindi nangyari dun sa yung pinag-usapan natin kaya kita binigyan ng pera. Wala kang barong na binili yun na usapan natin. Magagalit talaga ako noon sa'yo. Kaya mga sponsor, ganun din talaga, ganun dapat ang mentality nyo. Dapat hindi nyo pinapabayaan yon. Halimbawa, ganito magbibigay kayo ng pera pangtulong dun sa aswang. Ito nangyari ito. Nagbigay ng 40,000 para doon saan. Ang ginawa ng animal na ghost hunter, pinambili ng pangkabuhayan showcase niya, pinangpagawa ng bigasan niya. Para sa mga batang aswang yun eh. Tapos nung nag-imbestiga siya, nalaman niya, hindi pala totoong mga aswang yun. Hindi ko nga rin naman naintindihan bakit naniwala siya doon sa ganon. Kaya lang hindi ko na siya sinisi noon. Pinambili ng bigasan ng ghost hunter. Hindi na lang siya nakapalag, 'di ba? Ginawang hindi na lang siya nakapalag dahil naibigay niya na yung pera eh. Tapos nung nai-ere ko yung problema niya, siya ngayon yung binanata actually iba pa yata yung bigasan. Ang ginastos doon sa pera hindi na maipaliwanag kung saan napunta yung pera. Wait lang hahanapin ko yung video na yun. Gusto ko mapanood nyo yun. Hindi, iba pang problem pala yung ginawang bigasan. Kasi may ganong senaryo din ginawang bigasan ng ghost hunter na supposed to be pang-explore niya or ginawang pinangsariling Tapos nung nagagalit na yung sponsor, tinatanong, bakit hindi mo binigay doon sa mga bata? Niloloko mo ko, hindi pala aswang yan. Hanggang sa
kinanta na ng sponsor online yung yung naging problema. Ang mga bobong supporter, no, ang gagawin, aawayin ngayon yung sponsor. Tingnan mo, kayo na ngayon ang masama. Kayo mga nagbigay ng pera, kayo na yung masama. Ang sasabihin sa inyo ng supporter, sana hindi ka nalang nagbigay kung manunumbat ka. Putang ina. Di ba nakakagago yun, men? Siya pa daw yung nanunumbat. Nung kinwestiyon niya, nung nalaman niyang peke siya pa daw yung nanunumbat ngayon. Ang sagot sa kanya, kung manunumbat ka rin, sana hindi ka na nagbigay ng pera. Parang parang kasalanan pa nung nag-sponsor. Nung na-booking sila, kasalanan ng sponsor dahil nanunumbat daw. Parang hindi ka susumbatan, animal ka. Hindi mo tinupad yung usapan kung para saan yung pera. Yun yung masakit na part kasi doon. 'Di ba? Tapos yung iba, ang lakas na loob, porkit kumita na doon sa video nila, isusoli na lang daw yung pera. Hindi ganun kadali yun. Naloko mo yung tao naulol mo yung tao Kahit kailan hindi mo maibabalik yung pagkaulol mo sa kanila. 'Di ba? Yung mga ini-sponsor niya, yung mga ginijikasya nyo ngayon yan, maniwala kayo sa akin. Darating ang time pagka mga malulupit na YouTuber na yan, sasabihin sa'yo niyan, gusto mo ibalik ko pa yung pera na binigay mo sa akin Maniwala kayo sa akin. Pero hindi naiintindihan itong mga bugok na to, yung dedikasyon nyo, yung yung mga dedikasyon nyo na pagpila sa Palawan or sa Western Union para maipadala yung pera. Yung mga hindi marunong mag-GCash na OFW, kung paano nyo pinag-aralan magpadala ng GCash sa galing ibang bansa para lang maibigay nyo yung pera. Yun kasi yung mga priceless doon. Yun yung mga hindi kayang bayaran. Yung pagpupuyat nyo gabi-gabi para mapanood sila, hindi kayang bayaran yun. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga nagtatanggol, isasabihin ng mga supporter, hindi naman pinipilit yan na magbigay Diba? Yan ang kadalasan na sasabihin. Yung mga nagbigay na hindi naman pinilit yan Bakit kayo nagbigay? Tingnan mo kung gaano kagunggong yung mga yung mga supporter na mga yan Bibigyan ko kayo ng example dito. Biro mo, hindi naman daw pinipilit magbigay, pero tinanggap yung pera. Hindi, ano ba yung reason bakit nakapagbigay? Parang ang sinisisi patuloy, wala, offline pala ako ngayon. Sorry. Pero nasa nasa page ko yun. May comment doon yung Barameda, yung umindyan sa akin sa sa debate. 'Di ba? Yun ang kinoment niya sa akin Yung habang piniplay yung bakit ka nagbigay ng pera? Bakit ka nagpauto? Tanga ang putang ina. 'Di ba? Ganyan ba? Ganyan kayo matapos yung pagbigyan ng panahon yung vlogger na yan, ang sasabihin sa inyo, bakit ka nagbigay? Bakit ka Kayo pa yung nasisi. Di ba, tandaan nyo, after na lokohin kayo at sumama ang loob nyo dahil naloko kayo or nabastos kayo ng binigyan nyo, kayo pa masisisi. Ba't daw kayo nagbigay? Itong mga patay gutom din na na nagtatanggol na to, hindi nila naiintindihan yung dedikasyon or yung devotion na binigay nyo dun sa idol nila. Lalabas, bandang huli, kayo pa yung tae. Diba? Kasi once nagtanggol din kayo dyan May mga time na itong mga nag-sponsor na to, nagtanggol din nila. Minura din ako ng mga yan dati. Diba? Noong time na yan, sino sa inyo yung nagmumura sa akin dati dyan? Habang ini-expose ko yung katarantaduhan ng idol nyo,
naiintindihan ko naman kayo doon. Hindi na tayo magkaaway doon sa part na yon. Na-experience ko yan. Sinabi sa akin, dati po minumura ko kayo eh. Nung pinagtatanggol ko pa si Blanc. 'Di ba? Pero nung naranasan ko po na talagang niloloko na ako, hindi ko naman na ano yun. Kasi syempre, mahal nyo yung YouTuber na yun eh. 'Di ba? Hindi ko naman na ano yun, syempre. Ganon. Ang importante kasi nagising kayo. 'Di ba? Yun ang importante kasi. Ang nakakabwisit lang yung mga supporter nito, talaga masasabihan mo talagang tanga ang mga supporter nito eh. Hindi pa kasi nila alam yung totoong nangyayari. Basta maipagtanggol lang nila yung idol nila. 'Di ba? Kahit na hindi nila alam yung nangyayari. Tapos nagbigay ng pera, sisisihin. Bakit kasi nagbigay? Hindi naman pinipilit, 'di ba? Yan ang mga dahilan eh. Hindi naman pinipilit. Bakit nagbibigay? Hindi naman pinilit. Oo nga naman, hindi naman pinilit. Pero ang tanong ba, hindi ba parinig ng parinig 'yan? Hindi ba live ng live 'yan? Parinig ng parinig na may e-exploran? Kasi pag nararamdaman mo na mahal ka na ng tao, mag-o-automatic na kasi yan eh. Yan kasi yung tinatawag na budol. Yan ang gusto ko maintindihan nyo, yung budol. Kasi ano rin nila yan, napaghandaan na rin nila yan eh. Pag dumating yung time na nagkabukuhan na inuulol mo lang pala, ang sasabihin ng mga yan sa inyo, hindi naman namin hiningi sa'yo yan eh. Kusang loob na binigay mo yan eh. Oo nga naman, kusang loob nga naman na binigay. Pero intindihin mong bobo ka, hindi magbibigay yan kung hindi ka parinig ng parinig. In-exploit mo eh. Tinuruan mo yung mga tao na yan na mahalin ka. Siyempre, hindi nila maaatim na, kawawa naman to, hindi naman makapag-explore kasi walang pera. Diba? Yun kasi ang yan kasi laging palabas nito mga tangang to eh. Na wala kaming budget. Ayan. Kahit hindi nyo pa nakikita kung magkano sinisweldo nila sa YouTube, wala kaming budget. O kayo naman, dahil mahal na mahal nyo, di ba, magpapadala naman kayo ng pera ngayon. Hindi naman kayo hiningan. Narinig nyo lang yung walang budget. Parang ganito yan, men, sa anak nyo, kahit hindi kayo hinga ng anak nyo, alam nyo na pagmahal nyo yung anak nyo. Halimbawa, naiinggit siya doon sa laruan ng kalaro niya. Kahit hindi kayo hingan, 'di ba? Kahit hindi kayo hingan ng anak nyo, mafi-feel nyo yun eh. Pag lagi siya nakatingin doon sa kalaro niya na may nilalaro na bilang minamahal mo yung anak mo, maiintindihan mo yun. Or halimbawa, kumakain ka sa restaurant. Biglang tatayo ako sa harap mo. Tapos, ang style ko, gutom ako. Maiintindihan mo yung message ko eh. Kahit hindi ako manghingi sa'yo ng pagkain, maiintindihan mo na need ko rin kumain. Ganyan tayo mga humans. Diba? Yan ang ini-exploit na mga budol na YouTuber. Kaya tuloy yung susulduhin nila sa YouTube, buong-buo nila makukuha yon. O kayo mga nagpapakahirap dyan sa ibang bansa. Kamusta naman kayo dyan? Nakamusta ba kayo? Hindi kayo nakamusta ng mga yan. Diba? Yung pinagdadaanan nyo ba dyan? Na minsan nakamusta ba kayo? Oy ma'am, kamusta kayo dyan sa kahit halimbawa may nabalitaan na masamang nangyari dun sa lugar, let's say OFW sa Israel. 'Di ba? Oy ma'am, kamusta? 'Di ba taga-Israel kayo? Kamusta kayo diyan? Na ganun ba kayo ng mga yan? Hindi. Kakausapin lang kayo niyan pag sila ay magla-live. Oy, magla-live ako ngayon ha. Or 'di ba? Yan ang ine-exploit kayo. At inuulit ko, pagdating ang time na nabooking nyo na
nakatarantaduhan lang pala ang ginagawa nila, hindi totoo yung video nila, nanunumbat na kayo nun. 'Di ba? Dapat hindi na kayo nagbigay kung manunumbat din na. Yun ang masakit na part doon. Kayo pa yung babalik ta rin, parang kayo pa yung may kasalanan. In the first place, kung hindi kayo nanghingi dyan, di sana hindi kayo nag-display ng GCash nyo. Or hindi nyo binigay yung GCash nyo. Yun ang yun ang mahirap kadalasan eh. Kaya ito, kung hindi naman, halimbawa, mahal na mahal nyo talaga yung YouTuber, gusto nyo padalhan, hingan nyo na resibo. Para talagang kung ano yung gusto nyo mangyari, yun talaga yung gagawin. Minsan kasi, syempre, kayo nahihiya din, nahihiya din, baka sabihin naman, nagbibigay na nga lang ako, ano yun pa. Hindi, kailangan talaga yun eh. Hingin nyo na resibo. Pag may tutulungan na ganyan, ano ba yung bibilhin? Diba? Magpalusot na lang kayo na, hindi, kailangan naka-file din yung resibo eh. Diba? Bigyan mo ko ng quotation, ano ba yung mga bibilhin, at pag nabili mo yan, bigyan mo ko ng resibo. Kahit hindi mo kailangan ng resibo, gawin mo. Para din yun sa YouTuber, para magtino din siya. Kasi kung ang uri ng pagbibigay nyo, ito na yung pera, bahala ka na dyan. Bahala kayo. Anyway, mga kababayan ko, di ba, medyo napahaba. Gusto ko lang i-explain sa inyo na darating ang time, yung mga sacrifices na ginagawa nyo dyan, pagdating sa dulo, kayo pa may kasalanan yan. Di ba? Katulad nitong nung nakausap ko bandang huli, nung una daw, good vibes, no? Nung nabigay niya na yung pera, hindi na daw siya pinansin. Tapos, napagalitan pa siya live. Dahil tinanong niya kung naipamahagi na ba yung pera. Tapos binlock na siya. Ngayon, dahil nade-depress siya, kasi wala nang na-share niya sa akin. Tapos nung siya pa yung nasisi. Siya pa yung sinisi. Nung bandang huli. Saklap, di ba? Patunay na ang gusto lang talaga sa inyo pera. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Bongo TV, sa ng pagbabago, sa karima-rimang pananaw, siya'y nagpapahayag, mga alingas-gas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bongo TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin, sa lipunan ng mga bulag, siya'y nagiging